Yan o. Ayan, good morning. Ayan, good morning po sa inyo lahat mga boss. Ayan, pupunta po tayo sa Aguilar project. So, mag-start po tayo ng ceiling doon. Tapos, papakita ko mamaya yung 3D animation niya. Yung project natin doon. Yung sa may ceiling, interior niya mga boss. Tapos, mamaya, pag may oras pa, punta po tayo sa RM Bundal yan para bili ng PVC panel. Tapos punta rin po tayo ng Camellia project. So yan po yung mga pupunta natin. Tapos tignan pa natin kung makakapunta pa tayo sa ibang site kung kaya pa ng oras po natin. Okay. So yan, nagkakarga na po kami. Nagkarga po kami ng scaffolding kasi yung mga scaffolding doon na ginamit namin puro tubo. Kaya nagdala rin kami ng H-frame na scaffolding para mas madali po kaming mag-assemble para sa mga tungtungan. Yan. Tapos ito yung mga tropa na pupunta ron. So stay-in na rin po sila. So tatlo lang po silang may dadagdag po doon na gagawa. So meron na rin apat yata yung nandun na nagtatrabaho. Tapos plus tatlo sila. So magiging 7 na lahat. Yan, itali lang mong pulo nila. Tapos alis na po tayo mamaya. Okay. So punta rito tayo. Dito tayo sa Inco. Dito ng Barena. 40 kami ito yan. Inco na may ano kayo? Ilang watts to? 680? 180 sir. Meron naman po yung mas malalaki sir. Yung mas pang heavy duty po. Or kung gusto sir, battery operated. Hindi. Mayroon kayong yung 850 watts? 810 lang sir. Tapos 1,100 na po yung susunod. 750 wala rin. Wala po sir. Magkano yung 800 watts? May magkano na kasi to? Saan? 680 sir. 680? 680 watts? Yes sir. Magkano naman dyan? 998 lang po sir. 900? 98 po. Hindi mas mura dyan. Parang 800, parang 7 watts na, no? Sige, yan dyan na lang. Yes sir. Ayun yung mga pinagyan ko. Ito na lang. 680. Tapos na ako. Sir, ito na lang. A few hours later. Okay, dito na po tayo sa Aguilar project. Galing na po tayo kahapon dito mga boss. Okay. Baba na tayo ng mga gamit. Ibaba ko na natin itong mga gamit mga boss. So ayan o. Ganda na. Nilagay lang yung mga accent na ito. Siyempre pintura. Tapos yung mga accent maganda na to. So wala pang bintana. Maganda na. So kahit sa mo tignan, magandang tignan mga boss. Kahit sa side, kahit dito sa harap, kahit doon sa kabilang side, magandang tignan. Yung ibang bahay kasi meron lang isang portion na maganda. So ito, kahit sa mo tignan, maganda. So yan na po. Start na po tayo mga boss. So bago ko lubutin ulit ito mga boss, ipakita ko muna yung 3D animation. So makikita nyo dyan sa video natin mga boss.
Okay, so nakita nyo naman yung 3D animation. So simpleng-simple lang naman yung ginawa natin kisame rito. So dito sa may hallway, may kita nyo doon, cove design po yan, diretso po yun papunta doon sa dalawang kwarto. So ayan po yung design nya. Tapos dito may cove design, tapos may design din po doon sa gitna na pinakita natin dyan. Tapos yung dito sa may interior nya, may mga tubular po dyan. Tapos yung TV console, siyempre hintayin pa po natin si sir kung ano po yung gusto niya dyan sa TV console. Pero meron akong pre-post na design dyan na nababagay dito sa bahay nila. So ano na lang po siya na lang po magde-decide kung gusto niya ilagay po natin yung TV console dyan. So wala pa po kasi kaming usapan dyan, kami nila sir, nila architect, wala pa po kaming final na usapan dito sa may TV console. Ayan, excuse. So dito yung magiging living room nya. So pag daan mo, may tubular dito. Ito yung hallway. So dito yung magiging dining. So ito yung dining. So simple lang din yung ginawa natin dito sa dining. So cove design, tapos may mga kanal po dun sa may riser nya. So ganun lang po yung ginawa natin. So 12 feet po yung height ng ceiling natin. So dito sa living room tsaka sa dining 12 feet. Tapos dun sa mga kwarto 10 feet na lang po yung height ng ceiling natin. So mataas pa rin. Mataas pa rin po siya kung iano mo dito sa bahay na ginagawa natin. Tapos dito sa may kusina, siyempre magpapababa na po tayo dyan para sa kusina, kasi hindi magandang tingnan kung medyo mataas po yan yung kusina natin, lalo na pag may mga hanging cabinet. So ginawa ko, nagpababa po tayo rito. So approve naman na kay Sari po yun. Tapos dito sa master bedroom, may CR dito. So ayan, ito yung master bedroom mga boss. Okay, so cove design. So 10 feet yung taas ng ceiling po natin. So 10 feet po siya. Tapos dito sa dalawang kwarto ay 10 feet din. So cove design din po yung gagawin natin dyan, yung karaniwang ginagawa natin, cove design. Yan. So cove design din po dito, pati dito sa kabila cove design. Tapos common CR natin ito mga boss. Okay, ganun lang naman kasimple yung gagawin natin dito. So yung kornisa nga pala nito, mamimili pa po si sir ng kornisang ilalagay dito. So maglalagay din po tayo ng kornisa dyan. Okay, so yan lang yung update dito mga boss. Tapos yung 3D animation nya. So ang ginagawa lang nila dito, inaayos yung mga electrical, tapos yung mga kantuhan. Yan po yung mga ginagawa nila rito. So pagkatapos nyan, pwede na rin po tayong magpintura. So halos patapos naman na lahat ng mga masonry works dito sa labas. So yung mga wall cladding na lang ang hindi pa tapos dito. Lalagyan natin accent WPC. Yan. Yan na lang hindi pa nailagay. Siyempre kailangan din magpintura tayo. So siyempre bago tayo magpintura, ano natin ng skin coat ito mga boss. Babatakan po natin ng skin coat. Okay, so pagkatapos ng sa taas, pababa na po tayo. Pwede na po tayong mag tiles. So yun lang po yung ano naman dito mga boss. So libot ko ulit kayo mga boss. Okay, so may ano rin dyan, papagawa rin ng dirty kitchen si sir dito. So tsaka bakod, pero wala pa naman kaming final na usapan. Ito naman sa likod. Okay, so lahat ng bintana may canopy, kung mapapansin ninyo. Kaya may canopy siya. Tapos hinihintay na lang po natin yung spandrel. So ni-order na po yung spandrel na yan. So wood grain yung ilalagay na spandrel dito. Tapos yung roof na itong mga boss, dark gray po yung nilagay natin, gaya po dun sa perspective na ginawa natin.
So ayan, maganda na po mga boss. Sabi ko nga, kahit sa moting na maganda itong bahay. Cute po siyang tingnan. Tingnan mo sa harap, sa likod, maganda pa rin siya. Pati sa kabilang side, maganda pa rin po siya. Lalo na pag natapos. Ayan. Kulang-kulang 100 square meter. Kailan lang po yung magsimula po tayo rito mga boss. Ngayon ano, medyo malapit na matapos, finishing na po tayo. Ano. Okay. Okay, tara naman sa Camellia Project mga boss. Pero bago po tayo mapunta ron, RM Bundalyan muna po tayo. Bili po tayo ng fluted panel. Let's go. Okay, dito na po tayo sa Mexico, Pampanga, kaya RM Bundalyan. So dito po tayo kumukuha ng ceiling panel. May nara pa kayo? Meron ano siya? Sige. So ito na po yung binayaran natin dito. 20,870. Okay. So karga lang muna natin. Karga na mga boss. Okay na sir? Okay, thank you. Next time ulit. Okay, tara na mga boss. Sa ano naman tayo, Camellia Tarlac. Okay, papasok na po tayo rito. So ewan ko lang kung kilala nila ako rito, kasi minsan lang po akong dumalaw. Sila Architect Ian po yung ano dito, naka-assign doon. Tapos doon sa Aguilar, si Architect Oliver. So siya po yung naka-assign doon. Okay. Hindi naman tayo sinita. Tapos tayo papasya-pasyal lang. Pasya-pasyal lang tayo rito. Siyempre titignan din po natin mga ginagawa nila rito. Dapat ayusin. So phase 3, block 7. Pag-ibaban? Yung PVC. Okay, so ayan, update po tayo rito. So ang hindi na lang nilagay dito yung ano, polycarbonate na roof. So ganyan lang po yung inapprovean sa atin dito, kasi yan lang po yung ano inapprovean ng management. So hindi po tayo pwedeng ano gumawa ng ano ba yun, mag-overlap dito yung ano tawag doon, bulada nitong roofing natin. So ganyan lang po siya. So hindi katulad dito sa kabila. So dito may violation daw pag ganito, na nakaling yung bulada niya, nakalitaw. So ito hanggang ganyan lang yung magawa natin dito. Tapos ito po yung parang pavilion. So ito na po yung mga may lalagay doon na PVC na galing kay RM Bundalyan, kaya ano kinuha natin kanina. So nakapag-framing na rin sila rito. So yun na lang ilalagay, yung mga PVC na lang. Okay, so ayan na. Okay na yung mga framing.
Okay. Ayos na. Dito okay naman na rin dito. Nilagay na yung ano, mga downspout sa gutter. So dito rin siya babagsak. Tapos ito plant box. Siyempre ilalagay mong ano dito, mga ano, mga halaman, yung pang ano lang, mga pang interior din. Kasi hindi po siya naarawan. Tapos dito ayan, nakagawa na rin tayo ng hagdanan. So marami pa po tayong gagawin dito. 2x2 lang po to. Tapos flat bar, tapos angular. So 2x6. So dalawang 2x6. Tapos flat bar na lang po itong mga ibang ano, mga step nya. Tapos 1x1 GI. Okay. So mabali natin yan. Okay. Ni order datan. Aji polycarbonate. Dan. Okay. So andito na pala. So andito na. Tapos ito pa. Ipapailsin din natin ito. Tapos dito sa loob. So dito sa loob, ano na lang natin, ihuli na lang. Ang gagawin lang naman dito doon sa may CR. Ay, sa may kitchen. So itong kitchen na lang gagawin dito. Tapos ang iba pang gagawin dito, pintura sa exterior, pati na rin itong mga itong fence natin, itong bakod. So ito na-jack na yata, na-taas na. Naingatan mo ito yung foreman? Naingatan? Hindi pa pala, nakaabang pa lang. Natin. Okay na rin dito. Inside gutter. Siyempre stainless yung nilagay natin dyan para hindi basta kalawangin, hindi kakalawangin. So doon sa ano, sa wall doon sa kabila, naglagay din tayo ng wall natin dito sa atin kasi hindi natin pwedeng pakialaman yung wall nila sa kabila. Tapos binuhusan lang namin yung pagitan para hindi pumunta yung tubig doon pag umulan. Tapos gagamit din po tayo ng negative side na waterproofing. Galing kay Davis, ano yata yun, dry, ano yun tawag doon, yung pang waterproofing na pang negative sa Davis. So ginamit ko na rin yun, maganda naman siya kahit hindi nakapalitada doon sa kabilang wall. Tapos lalagyan mo siya ng waterproofing na pang interior, hindi siya nagmo-moist. So nasubukan na rin naman na yun mga boss. Nakalimutan ka lang yung pangalan yung waterproofing ng Davis na pang negative side. Okay na. Ay, shoutout kay Ma'am Elena Marcos. Ito po yung bahay niya. Ano ba na? So pagkatapos niyan, matapos lang itong mga to, siyempre finishing, pintura. So kung ano yung mga dating pintura niya dito, yun din po yung ipintura natin dyan, kasi yun lang naman yung kulay na aprobado ng management ng Camellia dito sa Tarlac. Ewan ko lang kung doon sa ibang Camellia ganito rin yung nila kulay. So parang repaint lang yung gagawin natin dito.
Tapos yung mga spandrel, so yan po yung isusunod nila. Tatanggalin po natin yan, yung mga kisame niya dito sa labas. So papalitan po natin yung spandrel ceiling na kulay puti para ano, pang matagalan. Okay, so yan lang naman yung update dito sa Camellia Project. So abang-abangan nyo na lang po na matapos ito. So re-repaint pa po natin to, sabi ko nga kanina. Okay, tapos bukas may lakad po tayo. Tingnan pa siya lang po natin yung mga ibang nakapilang project. Tapos pag may oras pa po tayo, punta po tayo sa La Union para mapasyalan naman natin yun. So yan lang muna mga boss. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Ayan o, nakarating din alas 5. So alas 5 na. Baba muna natin itong mga gamit. Ayan o. Tapos pinagawa ko rin pala to, itong barena sa Tarlac. Sayang kung hindi may papagawa, 150 pesos lang naman yung bayad. Kaya sila. Han? Ano pa nanda? Okay. Sila mga boss. Wala daw silang misis. Okay, so yan, dito na po tayo sa bahay mga boss. Naalis itong ano naalis yung mga sticker sticker mga kaibigan nating vlogger. Ayan si DIY Dad Angulo Crops. Yan si Toby Rafael. Tapos si paring Jimmy Speak. Ayan si paring Rex Vlog. Si paring So Weird Japper Sniper. Si kaparing Kapanalig. Saka si Wongen TV. Ayan. Siyempre yung sticker natin na pinakamalaki. So hindi po si sticker mga boss. Ayan siya. Wala po tayong silver button pero meron naman tayong ganito, di ba? Ayos eh. Okay. So ayan mga boss. Hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. So kita-kita uli po tayo sa susunod na vlog bukas. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.